Isayas Kabanata 39, Mga sugo mula sa Babilonya. Nabalitaan ni Merodach-Baladan na hari ng Babilonya, na anak ni Baladan, na si Hezekias ay gumaling sa kanyang karamdaman. Bilang pagbati, nagpadala siya roon ng mga sagong may dalang sulat at regalo. Labis itong ikinagalak ni Hezekias at sa katuwa ay ipinakita niya sa mga ito ang lahat niyang kayamanan at ari-arian. Ipinakita niya ang mga itinagong pilak, ginto, mga pabango, mamahaling langis, at ang mga sandata sa arsenal. Kaya lahat ng tagwan ng kanyang mga kayamanan ay nakita ng mga sugo. Nang dumating si Isayas, tinanong niya si Haring Hezekias, "Saan ba nanggaling ang mga taong ito? Anong sinabi nila sa iyo?" Sumagot ang hari, "Sa malayong lugar sila nanggaling, buhat pa sila sa Babilonya." Nagtanong na muli si Isayas, "Ano naman ang nakita nila sa inyong palasyo?" Sinabi ng hari, "Lahat ng ari-arian ko sa palasyo, pati ang laman ng mga bodega." Dahil dito'y sinabi ni Isayas, "Pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, darating ang panahon na ang lahat ng ari-arian ninyo, pati ang tinipon ng inyong mga ninuno ay dadalhin sa Babilonya, walang matitira sa mga iyon. Pati ang iyong salinlahi na ipapanganak pa lamang ay dadalhin sa Babilonya at gagawin nilang mga eunuko sa palasyo ng hari." "Ang sinabi mong iyan buhat kay Yahweh ay mabuti," sagot ni Hezekias. Sinabi niya ito sapagkat iniisip niyang magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan habang siya'y nabubuhay. Mga salita ng pag-asa, "Aliwin ninyo ang aking bayan," sabi ng Diyos. "Aliwin ninyo sila, inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem. Tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin." Ganito ang isinisigaw ng isang tinig, "Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantiyin ang mga bako-bakong daan. Mahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh, at makikita ito ng lahat ng tao." Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. "Magpahayag ka," ang sabi ng tinig. "Ano ang ipahahayag ko?" tanong ko. Sumagot siya, "Ipahayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, kumukupas ang mga bulaklak. Kapag sila'y maaypa ng hangin mula kay Yahweh, tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta, at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman."